Here's Dalian. Ano yung food namin? Buksan ko na. Hey guys! Welcome to another vlog! Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Hey, hey, hey! Hey! Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung hindi nyo pa ako pinafollow, follow nyo na ako. And welcome to China! And welcome to this side of the world. Boom! Kung napanood nyo yung mga previous vlogs ko, ako ay andito na for a few days. Particularly, nandito ako ngayon sa Shenyang, China, sa kanilang railway station. Tayo ay magta-travel at pupunta tayo sa Dalian City na located sa Liaoning Province dito sa China. From Shenyang, I think ito yung capital city ng Liaoning Province. Tayo ay magbo-bullet train papunta sa Dalian City, which is around 1 hour and 40 minutes. Kaya ako tingin ng tingin dito sa gilid dahil ito yung mga kasama ko. Kasama ko pa rin ang mga representatives ng ASEAN-China Media Conference Cooperation. Basically, tapos na yung aming ginagawang mga serious stuff. Kung napanood yung previous vlogs ko, tapos na yung mga conference, tapos na yung mga seminar, yung mga lecture. Gumagala na lang kami para makita ang ganda ng Northeast China at least for a few days. And yun nga, magte-train kami ngayon. Very interested ako dito kasi hindi tayo mag-aeroplano and I wanna see how fast transportation goes. Ito nga pala ang kanilang train station dito sa Shenyang, napakalaki. Over there, you can see na may mga massage. Yan, kung gusto magpahinga. Tapos may mga kainan dito, like may McDonald's, may nakita akong Starbucks, meron ding local version ng kanilang KFC. We're guessing, mukha siyang KFC. Nakatabi mismo ang original version ng KFC. Interesting tinan mo, merong malaking orasan dito sa train station. It reminds me of the common train stations na meron sa mga train station sa mundo. So, hinihintay na lang namin yung boarding time namin sa tren. And for this vlog, i-explore natin ang beautiful city of Dalian. First time ko doon. Hindi ko alam kung ano i-expect ko, pero madaming locals ang nagsasabi na napakaganda daw ng Dalian City, ang coastal area ng Northeast China. Let's go! Ito na! So, ito yung parang bullet train nila. Hihintay namin yung train namin dito sa platform number 4. Kung napapansin nyo, wala akong dalang luggage kasi yung organizers, kinuha na nila yung luggage namin kagabi. So, I think yung luggage namin ay niland transfer na para hindi na kami mahirapan na magbibibit-bit ng mga luggage. And dito, kung mapapansin ninyo ay para rin siyang mga normal na mga big train stations. Kung nakapag-travel na kayo sa ibang bansa, parang may mga different railway tracks, different platforms. Ganon din siya. Hindi pa ako nakapunta sa bullet train ng Japan, but I would assume na ganito rin yung itsura niya sa nakikita ko sa mga pictures. Ayan ganong dulo. So, ayan, ang ganda. Ito ang railway station, Shenyang Bay Railway Station. Kukulitin ko sana siya, ipapakantahin ko, pero malis na siya. Parating na yung train namin. Excited na akong pumasok. Ito talaga yung mga bagay na gini-geek out ko yung mga transportation. Kaya diba, kung napanood yung previous vlog, tuwang-tuwa ako na nakikita ko namin nagbabike. Tapos, minention ko yung mga taxi, ganyan. 13F yung seat ko. Window seat ako, tapos sa harap ko merong dito yung meals.
Nalagay ko na dyan yung bag ko. Kasi dito sa, maganda naman yung ano, yung space mo para sa paa maluwag. Tapos may saksakan dito sa baba. So, pwede ka mag-charge. Touchdown, Dalian! Kami sa Dalian Bay Railway Station. Biyahe namin almost 2 hours siya. Medyo malamig din dito sa Dalian. And sinasabi nung katabi ko, it's a popular tourist spot. Excited na din ako mag-tour, ganyan. Sana masarap yung pagkain. For 2 hours, nagdaldalan lang kami nung katabi ko. Kaya hindi ako nakapag-film masyado. Iniikot niya yung ano, yung mga upuan. Pabalik na din yung under ng tren. Amazing. Amazing. Okay. Mag-board na kami ng bus. Tapos, in about an hour, kakain na kami sa hotel. Doon daw yung lunch namin. Actually, nagugutom na ako. I'm hungry! Nandito na kami ngayon sa aming hotel sa Dalian. Stay ulit kami sa Shangri-La Dalian. Tingnan natin kung ano ang difference ng room ko ngayon. Kaya sa room ko doon sa Shenyang. I am Mona. You can call me Monk, right? Mon? Yeah, really? Yeah, Monk. Because you feel more close to each other, and really happy to see you guys. And he's really, really a nice guy. Yes. See, I'm a really nice guy. Okay. And she's really a nice lady. Pumunta kami sa second floor. Hindi ko alam kung bakit. Hello! Ito na, kaming lunch. Ito na yung food namin. Buksan ko na. Parang Chinese bento. So, meron kaming gulay. Meron kaming chicken. Chicken ba to? Beef. Beef with mushroom. Siguro beef din to. Or pork. Hindi ko na alam. May kimchi and may rice. Parang chicken din pala to. Sarap tong beef. My favorite. Okay, pumunta na ako sa kwarto at nasa 13th floor ako. 13 na naman. 13, ikaw? 17. 17th floor. Oo nga, no? 13th floor ako. Okay, bye-bye. 13:07. Sabay-sabay nating buksan ang ating kwarto. Mas maliwanag to kaysa sa kwarto ko last time, yung hallway. Ay, ba't bukas? It's open. Wow. It's big. Ay, andito na yung luggage ko. So, pero parang mas luma siya. So, meron akong sofa this time. And this is my view. Liwanag. City view. Tapos, meron kang work desk. Meron kang sofa. Meron kang bed here na napakalaki. Meron ka ring television. Lalapag ko lang tong gamit ko. And then, meron kang malaking mirror dito. And then, this is the toilet. Laki. Ang maganda pa dito sa toilet na to ay may bidet sa wakas. Yes! Let's go! May bathtub din. Okay, this is nice. Tapos ito yung toiletries na kasama. Good. Hot shower. And then this one ay similar lang kagaya ng kagaya nung nakaraan. Hindi mo na siya mabuksan. Nakalock. So, good. So, binok to sa akin ng organizer. Pero if magbubook kayo ng hotel, please don't forget to use my Klook discount code Buji Baviera Klook para makatipid kayo. 5% off up to 800 pesos kung gagamitin yung aking code. So, papahinga muna kami at maya-maya daw kami ay aalis na at magtutour dito sa Dalian City. Field trip mode na kami ngayon. Nandito kami ngayon sa Dalian Urban Planning Exhibition Center. Wow! Ano yun?
various ethnic minority groups occupied Liaodong by the Polish architects. This architecture, this design Galing o, tinan nyo yung inaapakan ko. is the city-related theory. Ito ang railway. Tapos, ito yung old train dito sa Dalian. Pwedeng pasukin. We find 10 industrial zones Galing. and 2 educational and cultural areas. And also we find Tiger Beach. 2000, we finalized Iba-iba yung trams nila dati. to use this style. Pero alam And nyo, route 2 ngayon daw, naririnig nyo ba ako? Meron pang dalawang trams na natitira. And they retained this style. But at the same time, nag-develop pa din daw yung city nila. May subway na rin ngayon sa Dalian. Welcome to the junction and also the transition. Ito yung Dalian. Located siya sa may southern part ng Liaoning region. So, ayan. So, mountainous part daw sa may taas ng Dalian. Tapos, flatlands dito sa may baba. Yung Dalian is formerly colonized by Russia. Kaya, kanina, nung papunta kami dito, yung architecture dito, very European style, Russian style. May train dito sa Dalian na nagko-connect papunta sa St. Petersburg. Hindi na nung kung gumagana pa yun. Hindi daw sigurado yung guide namin, pero definitely dati, nakakapag-train yung mga tao from China through Dalian papunta sa St. Petersburg sa Russia. Pero ngayon, andun pa din daw, buhay pa din daw yung train na yun. Pero yung line, yung train station, hindi siya sure. Hindi na siya coastal area. Very historical area din yung Dalian. And at the same time, ako personally natutuwa ako kasi meron pala silang museum about urban planning. Alam nyo naman ako, mahilig ako sa mga cities, mahilig ako sa transportation. Di ba kinikwento ko nga sa inyo na gustong-gusto ko yung train station kanina. So, dito nakakatuwa. Ang galing, may mapa din dito. In terms of Interview you just very simple questions. They want to interview me? Okay. Now, here? Oh, I saw someone here. This is my first time going to Dalian, and I've never heard about Dalian. I just know about it when I was invited to go to this media cooperation forum. Sabi sa inyo, favorite nila ako ini-interview dito. Kung naparoon nyo yung sa previous vlog, in-interview din ako. Dito in-interview ulit ako. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo natin mo, massive map dito sa museum. Sobrang effort, di ba? Wow. Map of Dalian. Para sa ating next stop, sa ating field trip, ang pupuntahan daw natin ay ang Donggang Business District. At tinanong ko kung ano ang may kita doon. Ang sinabi sa akin ay, surprise! So, ito na siya. Kung akakalain mo, Europe to, nagkakamali kayo. Ito ay China! Dito sa Dalian City. Dahil dito sa bakit ganun yung tono ko? Tono ko parang tono ng ng sa cartoons. Yung Dalian City kasi, ano talaga siya? Parang, hello! Hi! Huh? Philippines. Philippines. You're from? China? I heard that Chinese, they are very good at singing. Can you sing? Chinese are good at singing. Yes. Yes? So like, go! Sorry, bye-bye. Tinatawag na ako. Ayoko naman maging cause of delay. Ay, sorry. Ayoko naman maging cause of delay. Ang tagal ng namin. Welcome to Venice! Joke lang. Ay, hindi pala. Ano lang pala siya? Lifeboat lang pala yan. Ang daming tao. Pak, go, te. Oh, Venice nga. Oh, di ba? I know, Venice. So basically, ginawa tong lugar na to para wala lang, pasyalan. So, may mga milk tea shop, coffee shop. Para kang nasa Europe talaga. Tingnan mo, oh. Di ba? Para siyang square. Well, square talaga siya. Pero ito, hindi to simbahan. I'm guessing. At least hindi yan simbahan. Tapos tingnan mo, parang naalala ko sa Spain. May ganito sa Spain eh.
Actually, meron din ganito sa Venice. Bakit ako sumisigaw? Picturean yung mga tao. Merong refreshment place. Ang ginagawa nila, parang lottery. Ano yun? Ba't pupunta sila doon? Ano meron doon? What's in there? Souvenir. Souvenir. Oo. Ganda ng mga souvenir dito. Cute nito. Ang cute ng mga souvenir. Guys, tingnan nyo to. Ang ganda. Ganda. Wala pa nga eh. Ang ganda. Oh. Diba? Having birds. Ang ganda. Jogging area daw to. Tapos sobrang ganda daw ng sunset. Pag mga bandang siguro mga 7, mga 8. However, di na namin maabutan kasi we need to go after. Pero tingnan nyo, ang ganda! I was so excited! From the Philippines. You shouldn't be so excited. You're from an island country. But we don't have something like... Wow. Hello. Hi. Hello. No, but we Thank you don't... for coming. Thank you for inviting me. But we don't have these birds. Oh, that's right. That's why I was so excited to see. Yeah, that's why it was amazing for us. We only have little birds in our seas. So this is thank you, Susan. I remember one popular Filipino. Her name is Susan Africa. I hope I can be part like Thank you. Bye. Ano daw sinabi ko? Ang ganda. Ang galing oh, sobrang dami talaga nila. Wild. Tapos nakakatawa dito. Merong hindi ko alam kung makikita, pero merong nagre-racing dito sa gitna ng dagat, mga kotse. Tingnan niyo. Ayun oh, ayun oh. Tingnan na sa dulo na yun, mga kotse yan. Guys, kakatapos lang namin mag-dinner at naisipan namin maglakad-lakad. Diba, may mga ang daming luxury shopping dito sa China. Dito sa Dalian, ayan o, Armani, Prada, Hermes, Louis Vuitton. Grabe. Tapos, etong Dalian, medyo siya, yung Shenyang parang mas modern siya kumpara sa Dalian. Tapos napansin ng mga tao dito. And may mga buses, pero walang bike lane. Hindi ko alam kung dahil ba mas gumagala kami ngayon, pero medyo malala yung traffic dito. So, na-experience namin yung traffic kanina. It's not funny, but here's Dalian. Tall buildings. Hindi pa niya na yung medyas niya. Hindi pa niya natanggal. Hindi ko alam kung nasan siya galing. Galing ba siyang spa? Galing ba siya sa isang lugar na dapat malinis? Or what if nag-angkas siya, tapos nilagay niya sa sapatos yung hairnet? Angkas, kala mo naman may angkas dito sa Dalian. Or baka ayaw lang niyang madumihan yung sapatos niya. Pero kung ano man trip mo kuya, I support you. Okay, so nandito na tayo ngayon sa may circle. Zhongshan Square pero shaped like a circle. Tingnan mo yung architecture ng mga buildings dito. Very European. Parang parang feeling mo wala ka sa China. Kung tatanungin nyo kung bakit, yun ay dahil sinakop nga sila ng mga Russians at na-adapt nila ang Russian architecture. Diba? Goal namin, pumunta dun sa gitna. Yan, dyan. Sa gitna na yan. Pero, para makapunta kami sa gitna, kami ay magte-take ng subway. Ano lang, mababa lang. Gagawin lang naming passageway kasi naman mag-jaywalking kami dito. Tapos mahuli kami. Ano kaya itsura ng subway dito sa China? Wala, normal lang. Nothing extravagant. Hindi siya kagaya nung well, baka meron naman sa ibang lugar, pero 'di ba yung mga subway sa South Korea, sa Japan may mga grocery stores. Dito wala, sobrang simple lang. Ay, ito ano to? Oh, dito may mga nagbebenta. Tingnan natin kung ano to. Ay, and cute. Sikat to. Nalala ko si Tony Morales. May mga flowers. Merong mga prutas. Maiksi lang yung subway na dinaanan namin. Ngayon, paakit na kami para makapunta sa 乘 gitna. 客您好，前往中信银行的乘客，请从第一所出站。 Ito na.
Square reveal. Madilim. Pero madaming tao. Actually, maliwanag siya sa camera pero medyo madilim siya in person. Ayan siya. Guys, may nakita kami dito na solar panel na upuan. Tapos, parang pwede kang mag-charge. Meron ditong charger port. Kaya lang, nung chinarge ko yung cellphone ko, hindi gumana. Sira na ata. Anyway, babalik na kami sa hotel. Pero, magta-try kami humanap ng grocery para bumili kami ng mga pasalubong. So, hindi ko alam kung magiging successful. Kapag nakita nyo sa susunod na clip na to na nasa grocery kami, success. Kung wala, wala. Comment nyo. Hulaan nyo kung makakakita kami ng grocery o hindi. In 3, 2, 1. And... Good morning! Dito ako ngayon sa lobby ng hotel sa Shangri-La, Dalian. And yes, you got it right. Hindi ako natuloy sa grocery. Bakit? Hindi natuloy sa grocery. So, pumunta ako sa lobby kagabi. Tapos, tinanong ko kung nasaan ang nearest grocery. At may tinuro siya sa labas daw, turn left. And when I turn left, ang nakita ko ay Lawson Convenience Store. At wala dun yung hinahanap ko. So, papakita ko talaga sa inyo kung gaano kaganda ang lobby dito sa Shangri-La. To be honest, this is your typical Shangri-La lobby. Kung nakapunta na kayo sa Shangri-La sa Manila, sa iba pang Shangri-La, medyo ganito yung vibe niya, ganito yung itsura niya. Ganito rin yung aesthetic ng Shangri-La sa Shenyang. Ang tataas ng mga chandeliers, ang lalaki, ang haba, parang, ano mo yun? Parang yung tipong ang hirap linisin. Ganyan yung ano nila. Ganyan yung atake ng kanilang mga chandelier. So, anyway, ang aga namin today. So, hanggang yung breakfast namin is 6:30 to 7:30 lang. And unfortunately, kailangan kong bilisan. At hindi ko na ma-film ng sobra kung ano yung mangyayari. Pero papakita ko, quick lang pakita ko ano yung meron sa buffet dito sa Shangri-La Dalian. Kung parehas ba dun sa Shangri-La... Hello? Kung parehas ba dun sa Shangri-La ng Shenyang. Well, apparently, una pa lang, hindi. Kasi, ay akala ko pagkain to. Mga plastic fruits pala. So, merong tayong mga, cheese, my favorite. May milk pa rin. Ito, may cereal selection sila ngayon. Ito pa rin yung favorite ko. Pero, niluluto na nila dito. Pinapakita kong paano lutuin. Ito talaga yung favorite breakfast ko. Siguro 5 araw ko na itong kinakain. Tapos, sasabayan mo ng yogurt. May taho. Ay, ganda ng taho nila, oh. Oh, taho. Tofu pudding. Meron ding fried dumpling. May mga live cooking pala dito, eh. Ayan, meron ding bacon, sausage. Halos similar lang din actually from the previous. Ito, wala to dun sa Shenyang. Ito may hotpot din, oh. Tsaka dito, parang aktibo na may live cooking kapag breakfast. Ito mga dumplings. Ano pa pang meron dito? Ito mga soup. Ito Japanese takoyaki, chicken, noodles, rice. Noodles? Kumuha na naman tayo ng ating paboritong fried dough. Yung yogurt nila, hindi na galing sa machine. Nakapack na yung dough, so masarap pa din naman to. Itadakimasu. Nakita ko lang doon sa pila, pero hindi ako sure kung magugustuhan ko. Nag-try ako ng noodles, tapos nilagyan ko ng chili, good luck sa akin. Yung noodles, nilagyan ko rin siya ng dumplings, tsaka ng mga maliliit na hipon, pero ano lang talaga siya, spring onions, noodles, tsaka beef. Okay naman siya. Ang hirap lang kunin ng dumplings. Ang dulas. Another field trip moment. Nandito kami ngayon sa Bingshan. So ano yung Bingshan? Sabay-sabay nating alamin. Kasi hindi rin sa amin sinabi kung ano. Or baka hindi lang ako nakinig kung ano yun. Dito na naman sila. Formal-formal na naman ang ating mga kaganapan.
So, nandito kami ngayon sa isang refrigeration and heating company. Ang pangalan ng company ay Bingshan. Ayan, so parang may field trip kami. Ini-introduce namin kung ano ang ginagawa nila, yung development nila, ganyan. Nakaya nila na from negatives 272 degrees hanggang 430 degrees. And kaya nilang gumawa, mag-produce ng ganyang temperature. Hindi ko kayo madadala ng sobrang in-depth dito sa field trip namin. Hindi ko kayo madadala dahil, tignan nyo, nakalagay na warning. Boom! No photography please in the factory. Share ko na lang sa inyo yung mga matututunan ko dito, okay? After. Ito lang ang pwede kong mapakita muna as of now. Okay? See you in a bit, guys. 这是我们的自动的咖啡机啊，自动咖啡机它有多种配方啊，可以自己根据自己的特点去调。或者 Ayun, gumagawa na siya ng kape. 60 seconds, may kape ka na daw. Freshly brewed daw, sabi niya. Ayan, siya yung nagtutur sa amin. Tapos, ito yung, namin, translator. Ang ganda nga kasi ito, iba yung language niya. Ito, iba yung language niya. Tapos, iba yung language niya. Tapos, may translator kami English dito. Ayun na, malapit na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Ayun na. Yay! 可以品尝吗？我们这豆子都好豆子。 Taste test. 我刚才加了点糖，它可以糖一买。这是说白了，现在非 Tapos na kami mag-lunch. And nandito kami ngayon sa shopping center. Parang shopping district. Sa shopping place na ito may nakita ko. What a combination. Tourist center, tapos marriage registration form. And guys, kung gusto magpakasal dito sa China, sa Dalian, pwede ka na rin dito. Meron dito mga history ng Dalian from 1899 to 1920. Ayun yung itsura niya dati. Ganda siya, sobrang luma, oh. Ito ang Dongwon Street. Ang Dongwon Street ay ni-restore na area dito sa Dalian na para maging isang tourism center, mayroong mga for shopping and cultural exchanges. Nagulat ako. Nakita niyo ba yun? Na-record ko ba yun? Yung tram na nakita natin sa museum. Gumagana pa siya. Tram ba to? Oo, tram. Ayun o, galing. Lumang tram dito sa Dalian. Amazing. Ayun, na-under na siya. So, yung Dongwon dito sa Dalian ay isang cultural district na ni-restore ng gobyerno para maging isang shopping and cultural street para sa mga turista and as well para sa mga residente. So, ang init nga lang pero ayan, mag-explore tayo ngayon dito. So, ayun na siya ngayon. Where? Oh, we are here. Dito na tayo. Sa nililaser ni As. May mga kaganapan dito. Oh God, may Dubai Chewy Cookie dito. Nakakatawa. Dubai Cookie Chewy. Ano, tara? Mali pala. Dubai Chewy Cookie. Ano, tara? Itong building na to is one of what they call an immovable entity. Hindi na daw pwedeng tanggalin itong building na to. Dati daw, itong building na to ay nagbebenta ng gamot. Natawa ako, bigla ako merong sombrerong. Init kasi, nakaganto yun. Oh. Pero ngayon, itong building na to ay parang for educational purposes na lang siya. So, merong mga ginagawang mga seminar siguro dyan. Ganun. Actually, ang ganda ng spot na to. Tignan mo. Nasa looban siya ng mga stores. Tapos parang meron ka lang pwede mong tambayan. Ito yung mga store nila. May mga malalaking flower, malalaking bear. Tapos may mga pizza. Ayan. Pwede kang puntahan to kung gusto mong tumambay. Actually, sobrang init. Kaya wala pa sigurong ganong tao. Pero kapag mga gabi siguro or hapon, medyo pinupuntahan to ng mga Americano, please. Yeah, ito yung order namin.
Finally, coffee. Okay, so guys, nandito tayo ngayon sa Ole Food Hall. Kasi tayo ay mag-grocery. And itong Ole Food Hall na to, located siya sa isang mall called The Pavilion. Actually, andito kasi tagal ko nang hinahanap yung pinapahanap ng friend ko. Gusto niyang bumili ng oatmeal na may kakaibang flavor dito sa China. It's a normal grocery, to be honest. Grabe naman tong sibuyas na to. Pakalaki. Hanapin natin ng oatmeal, kung nasaan ang oatmeal dito sa grocery na to. Actually, alam mo, pag bumibili kayo ng mga pasalubong, maganda talaga na pumunta sa mga groceries. Kasi, lalo na pag mga certain, exclusive items na dito lang sa bansang yon pumupunta, nakikita. So ngayon, hanapin natin yung oatmeal ng kaibigan natin. Actually, wala akong particularly na hinahanap. Pero, yun muna. Kasi may 1 hour lang tayo dito para mag-grocery shopping. Dapat nandito na yun. Kasi ito na yung mga parang cereals eh. Pero bakit parang walang Quaker Oats? Ayun, wala. Ito ba? Mga pasalubong ba ito? Pero ang mahal. $599. Medyo mahal. Guys, hindi ko na alam kung anong bibilhin ko. Ano kaya bibilhin ko? Dapat yung something na wala sa Pilipinas. Parang western grocery naman to eh. Okay, parang feeling ko wala dito yung hinahanap ko. Karamihan dito, puro international brands. So, I guess we're gonna skip this and hopefully makakita tayo mamayang hapon or mamayang gabi ng ating grocery items. Okay, nakabalik na kami dito sa may hotel. Naghahanap ako ngayon ng market, ng supermarket talaga. And habang naglalakad ako, nakita ko to. So, sana ito na to. Pero parang maliit pa lang siya. Apparently, yung friend ko, nagbigay siya sa akin ng Google Maps. Yun na lang muna yung pupuntahan natin para sure. Kung wala, last resort na natin yan. Okay, so kailangan ko lang dumiretso hanggang sa makita ko na kung ano ang makita ko na yung street na kailangan kong puntahan. Ito yung street dito sa Dalian. Parang naliligaw ako. Parang mali. Fushu Street? Ito yung map. Screenshot lang siya ng map. So, inaano ko lang based off sa character. So, I guess, itong green na to, pantay siya dyan sa street na yan. So, I guess, dediretsuhin ko talaga to. So, anyway, ayan, dediretsuhin ko lang to. Tapos, hahanapin ko yung street. Alam mo, ang ganda maglakad dito sa Dalian. Sa may northeast part to lang China located. Kasi, ang ganda nung panahon. Ang ganda nung weather. Tapos, ang aliwalas. Tingnan mo, alas 5 na ngayon ng hapon. Pero, ang ganda nung sinag ng araw. Bilang last day ko na ngayon sa China. Well, last full day. Kasi bukas, 5 a.m. pipick upin kami sa hotel. Papunta sa airport. And buong araw na naman ako magpa-flight. So, from 5 a.m. na alis sa hotel, makakarating ako sa Pilipinas ng mga 5 p.m. Ang masasabi ko lang sa China ay, well, itong at least for this trip ko sa China, very formal yung nangyari. As in, napaka-formal. As in, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit kasi hindi naman ako talaga super formal na tao. Na-invite lang ako 2 weeks ago. Tapos nagulat lang ako na parang, wow, formal pala yung event. Parang halos araw-araw naka-slacks kami. Halos araw-araw naka-black shoes ako. Tapos yung black shoes ko sobrang mura lang siya. Binili ko lang siya sa may department store. Tapos gamit na gamit ko dito. Naisip ko nga eh, wow, ROI na ROI ko na yung black shoes. May cause of traffic dito. So anyway, going back to what I was saying, ang masasabi ko lang sa China trip ko na to ay, I wanna go back. Medyo nabitin ako sa mga tour dito kasi madami kami. As in, sobrang dami kami from different Southeast Asian nations. Tapos may mga diplomats pa kaming kasama. So, bagal ng kilos ng mga tao. And at the same time, parang kailangan talaga naming may oras talagang sinusunod. So, hindi kami nakapag-explore ng malupet, ng mabuti talaga. So, next time, I really wanna do that. Sana next time, pa ako. Yung makalibot talaga ako, makapag-interact ako sa mga locals. Kasi, masaya naman ako na ang makaka-interact ako dito ay yung mga delegates, mga taga-media din, mga content creators from Southeast Asia. Pero parang masaya na ka-interact mo yung mga Chinese. Di ba nagsasalita siya mag-isa?
yung mga Chinese, siguro magiging problema ko lang ay hindi nag-i-English yung mga tao dito. Kaya kung napansin niyo yung mga former, yung mga interaction ko sa mga vlog, mga kanta-kanta na lang kami. Ganun. Mga kung ano-ano naman pinagsasabi namin. Kasi nga, wala. Hindi kami magkaintindihan. Ito yung supermarket. Ito yung supermarket na sinasabi niya. Yung binigay sa akin palengke. Mga palengke siya. I guess dito, fail. Hindi ito yung gusto ko. Gusto ko supermarket, grocery. Wala. Baka meron naman. Mag-explore pa tayo. As in, parang kung nasa may palengke ngayon. As in, ayun, tinan nyo. Nakita nyo yung grocery kanina na pinakita ko. Ganun sana, pero malaking version. Pero, ayun mga palengke yung dinalhan niya sa akin. Mali. Ay, hindi. Baka dito meron. Ayun, no. Baka meron dito. Ay, prutas. Oh, yung ganda oh. Ganda ng prutas. Ayun, ay grocery. Yes. Wala, similar lang sa mga gulay na meron sa Pilipinas. Ay, may quail egg oh. Ito yung talong nila. Interesting. Tingnan natin yung grocery. Ito yung mga grocery dito. Mga seasoning. Pero grabe, alakas ng amoy ng itong mga spices. Ang hinahanap ko yung mga oatmeal, ganyan. Mga chichirya, mga snacks, mga pampasalubong. Wala, pampalengke. Pampalengke yung tinuro sa akin. Okay, balik tayo. Mag-explore tayo. Medyo mahaba-haba pa naman yung oras natin before dinner. Let's still walk around. Ang init. Okay, eto. Masok na talaga tayo dito. Baka meron yung hinanap nating oatmeal. Ito yung mga chichirya. Parang convenience store pa rin siya. Pero ang hinahanap ko ay oatmeal. Ba't parang wala? Nakita ko si SpongeBob. Back to yapping. Yapping! Hindi, parang alam mo, maganda talaga sa China. Di ko alam, nung unang punta ko sa China last year, wala talagang expectations. Tapos, na-amaze talaga ako kasi sobrang sarap ng pagkain dun sa Chengdu. Dito, sa Northeast, medyo hindi kasing flavorful kumpara dun sa Chengdu. Or sabi ng mga iba dito, yung mga flavors daw sa southern part ng China, doon mas malasa daw. Dito, not so much. Well, parang totoo din naman. Pero, I think, safe to say, madami din namang kainan dito sa China na parang very interesting. Kung ako nga papapiliin gusto ko sanang matry yung KFC nila. Wala lang talaga akong super time to explore. Kasi yung KFC daw nila dito, nagsiserve ng isang buong manok. Pero wala mahirap din yung mode of payment dito. Nag-Gcash ako dito via Alipay, pero hindi every time gumagana yun. So, I don't know, wala ring credit card dito. So mamaya pag nag-grocery ako, let's wish na sana gumana ang Gcash via Alipay or Alipay via Gcash. Another thing is, yun nga, yung language barrier dito sa China. Parang sobrang hirap na para bang hindi talaga hirap magkaintindihan. So Google Translate is the key. Another thing is, ako kasi, di ba, syempre yung social media natin sa Pilipinas ay Facebook, Instagram, TikTok. Dito sa China, wala, hindi siya gumagana. So, kailangan mo talaga ng eSIM. Tapos, be very careful din na kailangan naka-turn off ang iyong location services. Kasi kapag nakabukas yung location services mo, ay nako, hindi gagana totally yung TikTok mo kahit naka-eSIM ka pa. Naka-VPN nga din ako Bumili ako ng VPN kasi tinatry kong ma-access ulit yung TikTok kasi naban ako. Naban na naman ako kasi ginamit ko yung isa kong cellphone na nakalimutan ko i-turn off yung location services. So ayun, nawala talaga yung TikTok ko totally. Hirap na hirap pa ako mag-Google Drive kasi wala ring Gmail dito. Nagawan ko naman siya ng paraan. Yung dinadaanan ko, ang laki ng sidewalk, 'di ba? Ang ganda. Ayan, sana all malaki yung sidewalk. Tapos, gamit na gamit ng mga tao dito yung bus. Meron ding train, pero ang nakikita ko so far dito sa area na kung nasaan kami ay puro mga buses. At wala akong nakikitang taxi. Meron silang Grab dito na ang tawag nila ay Didi. Pero ako hindi ko nagamit. Kasi may service naman kami dito lagi. Ma-adventure ako dito. Naghanap ako ng grocery kahit hindi ko alam kung saan ko talaga siyang makikita. Makakakita ba tayo today? Abangan! Tatry natin
dito sa street na to ng Mixway. Kasi dito daw, meron daw apparently yung supermarket dito. According to some friends. Pero syempre hindi natin sigurado yun. Dito pala tayo ngayon sa Renmin Road. Yan, Renmin Road. Diyan yung street ng ating hotel. It's time to find the supermarket. Good luck sa akin! Tinan mo, merong isang shop na durian lang ang kanilang binibenta. Oh, ito naman, coffee. Nasa na ang supermarket? We need to find this supermarket. Ay, ang cute oh. May mga street food dito. Parang marketplace. Ay, ang ganda oh. Plants vs. Zombies ba to? So nice. Ito yung milk tea shop na in-orderan ko sa Shenyang. 700cc. So apparently, popular siya. Marami siyang branches. Ito mga sweets. Pwede to, pasalubong, di ba? Ay, nakakita na ako ng supermarket. I think ito yun. Ang ganda naman dito. Aktibong-aktibo. Parang daming nangyayari. May mga street food, oh. Tingnan nga natin. Hindi pala to supermarket. Kamali ako. Restaurant pala siya. May mga street food. Ano ito? Mga gulay-gulay. Hello. Ito naman, barbecue. Hello. 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 Ah! Bye-bye. Bye-bye. Grabe. Pakwan. Gusto mo ng pakwan? Ayan, pakwan. Sobrang dami. Nasaan na yung supermarket? Nagsuwa ng sweet potato. Meron din sila dito. Try natin sa shopping center na to. Friendship Shopping Center. Sana lang meron dito yung hinahanap ko. Please. Pero ba't hindi nila ibigay sa akin? Hindi magpakita sa akin yung grocery. Ayun, nakita ko na. Ayun sa dulo. Kuha na ako ng card. At ang una nating pupuntahan ay asaan na ang mga oatmeal. Kasi yun naman talaga yung hinihiling ng aking kaibigan. Ito mga noodles. Baka pwede yan. Meron dyan siguro mamaya. Pero oatmeal muna tayo. Oatmeal. Asan na yung oatmeal? Bakit walang oatmeal? Ito, may mga tuna dito. Pero walang oatmeal. Asa na ang mga oatmeal nila? Ito may mga bulaklak. Oh. Gusto mo yan? Bibili ka ng bulaklak. Nakita ko na yung mga Quaker Oats. Pero tatawagan natin yung friend ko na nagpapabili. Para lang sigurado. Sumagot ka please. Hello? JM! Hello! Ito na yung Quaker Oats, mabo. Tingnan mo nga. Tama ba to? Yung may mga smaller packs yan, Buji. May smaller packs to? Oo, nandito sa Breakfast cereal section? Sige, magtatanong ako. Meron dito malaki lang, Jay. Meron dito malaki, tinan mo ito. Ito malaki, ganito Kasi kalaki. maalat yung mga maalat. Anong wala sa maalat? Pilipinas. Yung flavor. Yung pinakita mo kanina strawberry. Ito strawberry. I mean yung flavor is yung hindi common dito sa Pilipinas. Okay, anong flavor gusto mo? Kahit ano basta yung Sorry, nagbibili ako ng mga oatmeal eh. Kasi hindi ako sure eh. Oh, ayan na, tumatawag na ako. Buji, pagka may nakita kang maliit, nakibili na lang. Okay. Pag kung may maliit. Sige, maghahanap ako. Bye-bye. Salamat po. Ingat. Sige, bye-bye. So, ayun, maliit lang yung pinapabili niya. Hanap tayo, ha? Okay? Alam mo, parang walang smaller version. Kung mga mani-mani na lang yun nandito. Mga sesame seeds. Pero, ito coffee. Baka dito sa breakfast part area na to. Wala eh, mga chocolate to. Tapos mga international pa na chocolate. Sorry JM, I think wala ang hinahanap mong oatmeal. At parang wala na akong oras para maghanap pa ng ibang oatmeal. Unfortunately, it's wala. So bibili na lang ako ng mga pasalubong. May nakita akong candy shop dito. Para siyang, alam mo yung candy corner, yung kikiluhin nila. 25 yuan for 500 grams. Tapos may mga free taste. Sayang hindi ko na video eh, pero eto lasa siyang hawhaw. So kung mapapansin nyo, meron na siya ditong parang hawhaw. This is the shop. Ayan, dito. Eto lang, sa tapat, paglabas mo ng grocery, andito lang siya. Kinayay? Hi! Sheshe!
So yan, nabudol niya ako na bumili. So eto din. Maybe this one too? Diba? Ang dami ko mga pinamili. Can you check how much? 9? 9 This one? 1 91? I can have more. Damihan ko pa ito. Masarap to eh. This. Okay, mamaya. Balikan ko kayo. I think okay na to. 1580. Yan, 1580 for this. Mga ano lang, chicha-chicha lang. Yes, please. Good morning! It's my last day here in China. And yes, nag-check out na kami. It's 5 in the morning. Ito ang service ko papunta sa airport. Ang flight ko today ay Dalian, Guangzhou, Manila. 9 hours yung parang whole flight na mangyayari sa amin. So sad to leave. Sa totoo lang, I wish I could have explored more of Dalian or even Shenyang. Kung napanood yung mga previous vlogs. Kung nasaan ako nagpunta. Una, dito sa China trip ko na to. Pero dahil nga meron kaming conference, meron dami namin ginawa, hindi ako nakapag-explore talaga. Ayun, so anyway, ko lang sabihin na maraming salamat again for supporting me. Hindi siguro ako mapapansin ng ASEAN China. May invite sa mga events na to. Makakapunta sa China ulit. Kung hindi dahil sa inyong support. Again, maraming salamat talaga for watching my videos. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-storytime. Kung hindi pa ako follow follow nyo na ako. Thank you very much. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye!